Previously on Chikoy Gonzalez and Trap Diaries. Meron tayong bagong hater. At alam namin kung sino ka. Dumating na nga itong letter na to. Andito nga ako sa Dole ngayon. Grabe ang mga natutunan ko kay Sir Ruben. Dahil isi-share ko ngayon yan sa mga pare ko. Hello mga pare ko at mare ko, welcome back to the vlog. At ngayong araw na to ay share ko sa inyo ang mga very important things na kailangan natin in some ways ay matutunan bago tayo mag-hire ng mga tao natin. Sa ayaw mo man at sa hindi, isa yan sa napaka-importanting bagay na dapat nating alamin para mapaghandaan at masigurado natin na hindi tayo babagsak ng dahil lang sa mga pasaway na empleyado. Disclaimer lang, hindi po ako lawyer at ang share ko sa inyo ay mga bagay na na-experience ko lang at mga bagay na pinagagawa ko at tingin ko ay makakatulong din naman sa inyo mga pare ko at mare ko. Ako napakahabang panahon ko na rin nag-employ ng mga tao. Yung mga unang batch ko ng tao, may mga problematic din pero meron din mga okay. Yung mga employees ko kasi on my experience ay karamihan talaga is entry-level employees. May mga problema sa nagnanakaw, bigla-biglang uma-absent, papasok lang kung kailang gusto, nagsisinungaling, hindi sumusunod sa process. Napakarami pang ibang mga problema na talaga namang nagpapasakit din ng ulo mo in some levels. Lalo na kung first time mo haharapin yung mga problema na yun. Kaya tingin ko sobrang importante talaga na ma-share ko sa inyo ang ilang mga bagay na ginagawa ko to protect myself, may mangyari man o wala. Alam ko na marami sa inyo, mga followers ko, na nagsisimula pa lang sa pagnenegosyo at yung iba, hindi pa talaga nakapag-try na mag-hire ng mga tao na makakasama nila sa kanilang mga negosyo, maliban siguro sa mga anak, mga kapatid, kapamilya. Pero, kailangan talaga at very important, paghandaan natin kung ano ba yung mga pwede nating gawin para maproteksyonan natin ang mga sarili natin sa mga abusadong empleyado. Alam ko na pangarap mo makatulong, tutulungan mo sila, wala kang samang hangarin sa kanila. At bakit naman nila gagawin sa'yo yun kung ganun naman ang ipapakita mo, di ba? Well, in reality dito sa atin sa Pilipinas, sad to say na kahit maayos ang intention mo, gusto mo lang talaga makatulong, kahit nga sabihin natin inuuna mo na sila at ginagawa mo na lahat para sa kanila, hindi lang nila alam kasi kung ano talaga pinagdadaanan mo. Kasi syempre ayaw mo naman na problemahin pa nila problema natin bilang mga entrepreneur at mga small business owners. Pero darating at darating talaga ang time na minsan aabusuhin ka talaga nila. Halimbawa na lang, alam nila na masyadong maliit ang store mo. Kapag kumabsent sila bigla, may hirapan ka, ikaw naman si sobrang bait, hayaan mo lang. So, ito yung ibang mga tips na pwede kong ibigay sa inyo para at least meron kang mga panglaban pagka dumating ang point or time na abusuhin ka ng mga yan. Siyempre, iisipin mo na maganda naman ang samahan. Pero isipin mo pa rin na darating at darating ang time na biglang magbabago ang ihip ng mundo. Biglang may kailangan sila sa'yo, hindi mo sila napagbigyan, parang biglang kinalimutan na nila lahat ng in-adjust mo for them. Very important mindset na ilagay talaga natin sa utak natin na kailangan natin bigyan ng time na aralin talaga kung ano ba yung mga dokumento na kailangan natin ibigay at gawin habang nagpapatakbo tayo ng negosyo na may kasamang tao. So ang Dole, marami silang forms, handbook, IR reports, mga checklist ng requirements na pwede natin actually kuhanin mula sa kanila. Unahin natin dyan, employee handbook. Yung employee handbook, kalagay na dyan yung mga basics, yung mga right ng mga employees, yung mga rights ng employer, nandiyan na rin. Pwede ka bang magtanggal? Siyempre may mga tamang dahilan yan. Hindi porke hindi mo lang siya nagustuhan, tatanggalin mo na. May mga just cause, mga reasons, may mga process, lahat yan. At nakalagay na rin sa handbook kung ano yung magiging proseso. Ilalagay ko sa description sa baba yung link para ma-download ninyo ang employee handbook na provided mismo ng Dole. Maliban sa handbook, syempre dapat may kontrata din kayo para malinaw. Sino ba siya? Anong relationship ninyo? Long term ba siya? Short term? So dapat aware kayo na contractual siya tapos nandiyan pa siya after 6 months. Dapat maging regular na siya. May mga rules na gano'n na mababasa nyo yun sa mga rules ng Dole. Pag nag-resign ba sila, pwede ba silang mawala kaagad? According sa batas, hindi pwede. Dapat mag-render sila ng 30 days. O isa o dalawa na nga lang sila, alis pa yung isa. So ang hirap maghanap ng kapalit. So dapat bigyan kanya ng time. Pangatlo na dapat natin laging gawin is kapag may nangyayari, dapat gumawa agad ng report. Very important yung reports kasi una, protection nila yan, yung mga nag-report. Pangalawa, para din hindi mo basta-basta nalilimutan yung mga nangyayari. Kasi kapag lumipas ang panahon, tapos tsaka sila magrereklamo tungkol sa bagay na to, anong gagawin mo? Aalalahanin mo lang ba yun? Pero kung may mga reports ka, at least may mga papeles ka na pwedeng gawin. Kami currently, dinagdag din namin sa mga documents na yan, ay yung video kapag ka mag-i-interview, bago pumasok, nag-orientation, aalis, lahat naka-video. Kasi sobrang dami kong experience talaga na binabaliktad nila yung sasabihin nila. Ngayon ang video hindi nagsisinungaling. With that being said, dapat ikaw talaga, hindi ka dapat talaga nagsisinungaling. Dapat talaga malinaw lahat ng sinasabi mo. Sabihin natin na pwede magkaroon ng changes, pero ito ay sasabihin mo rin sa kanila. Make sure na in-inform mo sila at binigyan mo sila ng choices. Initially, ang usapan nyo, dapat 12 hours ang work, may OT rate na yon. Tapos biglang hindi pala yun kaya, magbabago siya, magsasuggest siya ng ganito. Ikaw naman, sige, pwede natin gawin yan, adjust natin. Ito na yung bagong usapan natin. Kung okay ka dyan, sige, papirmahan to. Very important talaga na step na lagi natin gagawa ng paraan na may papel, may usapan, may pirmahan sa mga changes doon sa ating mga negosyo na related sa mga tao talaga.
Kung umabot ka sa part na to ng video, ay huwag mo kalimutan mag-comment dyan sa baba na Dole, protect me. Ewan ka sana mangyayari yun, ano? Pero honestly, nakakapagod minsan magnegosyo. Halimbawa, ang late-late ng business mo. Tapos, gagawa ka pa ng mga ganyang kalokohan. Biyan sa kung anong alam nila, napakarami mo sinasakripisyo para lang mapaandar yung negosyo. Minsan talaga mapapasuko ka, hindi nang dahil sa negosyo mismo eh. Minsan nang dahil sa tao talaga. Idagdag na lang din natin sa process natin yung pagpili ng tamang tao talaga. Huwag tayong basta kumuha ng kahit sino na lang. Kasi minsan kapag nasimulan ng isang maling tao, nagsusunod-sunod, nagiging toxic sa lahat. Para naman sa mga tip na kuha natin kay Sir Ruben. So, tama nga daw yun. Very important yung halimbawa. Quit claim kapag ka umalis na sila. IR reports, very important talaga. Reports lalo galing sa ibang tao. Parang valuable. Yung mga details nila at lahat ng information dapat meron ka. Isa-isayin natin yung mga documents na pwede nating dalahin. Para lang may mga patunay tayo sa mga nangyayari dito. Ano? Dapat talaga, number 1 rule, dokumentado ang mga nangyayari. Very important. Nandito sa folder na to lahat. Isa-isayin natin. So, syempre, yung Dole invite, no? Tapos, yung training contract. Nandito yung training contract. Nandiyan lahat ng details kung anong meron sa training contract, kung paano sila gagraduate, magkano compensation nila, gaano katagal. 14 days lang po ang training namin. Ano po? Pagkatapos, syempre, may incident report. Ito naman yung incident report na to ay galing sa empleyado na nag-report sa amin kung anong nangyari. May screenshot ulit ng report. Maliban kasi sa incident report, nag-chat sila kaagad. Rule namin kapag may nangyari, mag-chat ka agad. So, yung IR, to follow siya. Siyempre yung mga checklist, wala naman siya halos na ipasa kasi dito sa amin, pwede kang magsimula na ang meron ka, barangay clearance lang at resume. Wala kaming hinahanap para pag sahod nila, doon pa lang namin sila actually, i-re-require ng papers. Iniisip lang din talaga namin na, siyempre, kaya nga nagtrabaho yan, wala silang pera, di ba? Yun ang lagi lang sinasabi. Ang kanyang resume. At siyempre, dapat meron kang quit claim release. Ang ibig sabihin nito ay maayos lahat. Kumbaga, nag-usap na maayos, na-explain na maayos. Gusto lang namin, umalis lang siya na maayos. Ganun lang kasimple. Alis lang siya na maayos. Actually, meron pa yung cheque ang final pay kasi para sigurado na na-receive niya talaga yun. Although hindi na namin na-xerox yung cheque bago ko ibigay sa kanya kasi excited nga siya makuha yung pera niya na may bonus pa. Ang bira, bawiin ko kayo yung bonus. Sayang naman 500 bonus dun, ano? Pero at least meron namang record sa bank na pwede namin i-produce kapag na-release na yung bank statements kasi may record naman dun yung mga cheque na lumalabas. Yung mga dokumento na pinrepare natin, actually marami pang pwedeng i-prepare pero sa case niya kasi 6 days. Hindi ito lang meron tayo sa ngayon. Kasi nung nilatag namin sa kanya yun, very well organized. In fairness naman kay Dole, kung sakali naman na ikaw naman ay wala namang ginawang masama, maayos naman talaga. Alam naman din nila na talagang yung panahon ngayon, kakaiba ang mga employees. Parang konting kibot lang, magre-report na sila, magpa-file na sila, kahit wala naman silang sapat na mga dahilan. Kaya tayo dapat ay wag naman matakot na pumunta sa Dole. Diba, mami? Kaya lang, kailangan mo pa rin daw talagang mag-show up kapag tinawag ka ng Dole. So, hassle talaga siya. Mabigat talaga ngayon dahil karamihan ng mga nagre-report sa kanila, hindi naman sumisipot eh. Kumbaga, may ma-report lang, makapanggulo lang, papuntahin lang yung employer. Maraming ganun. Halimbawa, sasabihin ng employer na isa nung narinig namin, "Ma'am, kinonta ka namin, tinext ka namin, we try to reach out to you." Tapos sabi ng employee, "Anong reach out to me? Alam nyo, bahay ko, hindi nyo ka pinuntahan." Like what? Ganun talaga mag-isip ang mga empleyado ngayon. Kakaiba ang mga dahilan nila, lalo na sa mga entry level. Ang sikreto na sinabi niya is, in case na makareceive kayo ulit ng ganyan, tayo bilang employer, meron din naman tayong rights to request na baka pwedeng via Zoom, online. Kasi syempre, ikaw oras mo, ilang oras kang babiyahe papunta doon sa Dole? Maghihintay ka doon. Ilang oras kang babalik? Paano kung solo ka sa negosyo mo? Magsasarado ka ba para doon? So pwede ka naman magbigay din ng reason doon sa Dole na pwede bang Zoom na lang or other forms of communication. Dahil nga sa mga maliliit lang tayo eh. Hindi naman tayo yung tulad ng mga korporasyon dyan na may sariling HR na may haharap sa Dole pag kailangan. Pero gawin nyo lang yun kapag sigurado kayo na maayos kayo at kumpleto ang mga dokumento ninyo. Para mas madali din maintindihan ng Dole side. So that way, hindi na natin talaga kailangan humarap doon, lalo na sa mga ganitong klaseng kaso. Maayos naman kayo naghiwalay, may pirmahan pa kayo ng quick claim, binigyan mo pa siya ng bonus, tapos biglang maggugulo pa. So mga kapwa ko entrepreneur dyan, kapag may pinagdadaanan kayo sa mga tao nyo, huwag kayong mag-alala, napakarami natin may mga pinagdadaanan na ganyan. Kailangan lang natin din gamitin yung chances na yun para mag-improve tayo mismo. Maging malinaw tayo lagi sa usapan. At saka pwede kayong magtanong-tanong syempre. Huwag nyo kalimutan, mag-join kayo sa Entrep Diaries, yan, dyan. Sa aking group na ginawa, na kapag may mga problema kayo, huwag kayo mahiyang mag-comment yan, mag-post yan. Kahit anonymous, para mabigyan kayo ng mga komento ng iba pang mga parikoy at marikoy natin dyan. Maliban sa mga bagay na shinare ko sa inyo dito mga parikoy at marikoy, I highly suggest, kung kaya nyo naman, i-try nyo makipag-usap, makipagkwentuhan sa labor lawyer. Mga labor lawyer, tanungin nyo lang sila ano ba yung mga ibang mga ipapayo nila sa mga ganito ganyan. Or po pwede rin kayo magtanong sa mga HR, yung mga malalaking companies, anong ginagawa nyo pag ganito? Paano pag ganyan? Yan. Huwag kayo mahiyang magtanong sa mga yan. At syempre, kung may parikoy at
Maricoy ako dyan na nasa HR ngayon. I-share nyo naman sa amin sa comment section kung ano ba yung mga ginagawa nyo, mga experiences ninyo. Dahil sigurado ako na marami ang matutulungan. Ako nga pala si Chicoy Gonzales. Hindi pa ako successful at napakarami ko pa rin dapat matutunan. Pero araw-araw nagsisikap ako at isi-share ko sa inyo kung ano nga bang mga pinagdadaanan ko at yung mga natutunan ko para syempre mas matalino na tayo sa pagharap ng kinabukasan natin. Huwag kayo maglala dahil marami pa tayong videos na ipopost dito. Sigurado namang kapupulutan ninyo ng aral. See you again on the next video vlog. Go! Shoot!